Bahagyang nagulat ang bida, TNE, dahil umalis na agad siya pagkatapos lamang sabihin ang mga salitang iyon. Ano kaya ang binabalak niya? Siguro nakita niyang masyado tayong agresibo kaya umurong na lang. Ang mga yan mula sa 4 na dakilang sekta, nagkaisa pa para gumawa ng plano para patayin ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa ng Huyen Makin, bakit yun lang ang inalok nila? Sabi na nga ba't walang magandang intensyon ang mga iyon para lang mag-aksaya ng oras. Mukhang may naiisip ng paraan si Fin Yi para kontrahin ang hakbang na to ni Fin Min. Samantala, sa silid ensayo ng Makun, ginawa ni A.T. Don ang lahat ng eksakto ayon sa planong iminungkahi ng kanyang nakatatandang kapatid, Fin Min. Yun naman pala, kahit mabuhay o mamatay yun, wala tayong problema. Hindi natin masasabi yan. Delikado ang laso na iyon, pero hindi iyon makakasama sa kanya. Ang intensyon ng dalawang iyan ay kung hindi siya mamatay sa lason, guguluhin naman siya ng 4 na sekta. Alam ni Fin Min na hindi niya kayang talunin si Fin Yi sa pamamagitan ng dahas. Ang tanging paraan lang ay sa pamamagitan ng panlilinlang. Habang nagpaplano sila ng mas maraming maruming taktika, may malakas na katok sa labas. Kakatapos lang naming maglagay ng karatula na huwag gambalain, sino kaya to? Inutusan ng batang pinuno, Fin Min, ang kanyang mga tauhan na buksan ang pinto para tingnan kung sino iyon. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang punong tagapagsanay, Qian Jiuzi. Hindi lang siya, mayroon ding iba pang mga tagapagsanay, Jiuzi, may hawak na 5 sandata. Ano to? Inutusan akong dalhin kayong dalawa sa silid ng kunye, pinuno ng kun. Huwag na kayong magtangkang lumaban dahil ayokong gumamit ng dahas. Pagkatapos, dinala ni Ichidi Rengo ang dalawa sa lugar ng krimen. Alam nilang mahalaga ito, pero hindi ito katulad ng inaasahan nila. Nanlaki ang mga mata ni A.T. Don nang makita niya ang eksena sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya namatay. Akala ko'y nasa Zaikun, klinika, lang siya ng 1 o 2 buwan. Fin Hin Ni. Ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala to basta-basta. Matagal nang naghihintay si Ga Homin para sa pagdating ng dalawa. Magtatanong lang ako ng mabilisan. Kayo ba ang may kagagawa nito? Sumagot ang batang pinuno ng Huyen Magien. Kunye, hindi ko po kayo maintindihan. Ipinapaliwanag ni Fin Min na nagpapalitan lang sila ng kaalaman sa martial arts sa silid ensayo at hindi sila umalis doon. Pero hindi sumagot ang kunye, sa halip ay ipinahihiwatig na tingnan nila ang mga bangkay. Lalong natakot si Tide Don. Si Gesdut, namatay dahil sa labis na pagkawala ng dugo dahil nawalan siya ng isang braso. Pero ang kulay ng kanyang balat ay maitim, siguro dahil sa matinding lason. Bakit hindi si Fin Ian ang nalason, kundi siya? Ipinagpatuloy ni Gai Homin ang paglipat sa iba pang mga bangkay. Nilapitan ng mga tao ang katawan ni Yvette Fiu para ipaalam sa dalawa ang dahilan ng kanyang kamatayan. Fai Maizikim ng A.G. Makiengo ang pangunahing dahilan. Alam ni Tite Don na siguradong inayos na ito ni Fin It. Bago pa man siya makabuo ng anumang plano, nakita na niya ang bangkay ni Huitzi ng E. Magien. Namatay siya dahil sa SEC-DBGIF, ang ika-4 na atake ng Huyen Makien. Bakit may mga bakas ng Huyen Neftiren dito? Sa ganitong sitwasyon, mapagkakamalan kaming dalawa ni nakatatandang kapatid bilang mga salarin. Paprotesta na sana siya nang babalaan siya ni Fin Min sa pamamagitan ng telepathy na huwag siyang magsalita. Sinabi niya na may lihim na manual ng Huyen Neftiren sa ika-5 palapag, kaya kahit sino ay maaaring matutunan yun. Ako na ang bahala sa paglutas nito, kaya huwag kang magpapadala sa emosyon, tumahimik ka lang dyan. Kahit na magaling ang mga taktika mo, isang pagkakamali ang paggamit ng Huyen Neftiren. Tama ka. Posible na natutunan ni Fin Ie ang palm technique pagkatapos niyang pumasa sa ika-5 pagsubok. Panghuli, may bangkay ni Gisetrit ng si Makiens. Patuloy silang nagulat sa sunod-sunod na mga pangyayari. Ano ba talagang nangyayari dito? Ang katawan ng Huitzi ng si Magiengu ay may mas kakaibang palatandaan. Hindi lang siya namatay dahil sa Huyen Neftiren, kundi pati na rin sa swordchu ng Huyen Mabikim. Hindi na napigilan ni Fin Min ang kanyang sarili. Alam niya na ang teknik na yun ay sa kanya lang. Sa totoo lang, ang unang elder ng Huyen Makiengu ang lumikha nito.
Kaya dahil sa Ji Kim T-Rens, siya ay kinikilala bilang isang mataas na eksperto sa sekta. Sa loob ng sekta, ang pinuno lang at si Finmin ang natutunan nito dahil sa ikatlong pagsusulit lang lumabas ang ilang galaw sa tagapagsanay. Ano ba talagang binabalak mo, Fin? 3 taon na ang nakalipas, minsan lang lumitaw yun. Paano niya iyon nagawa ulit sa isang iglap lang? Kahit ang aming mga ninuno ay hindi kayang gawin yun. Dahil sa kanyang pagkawala ng composure, nagbulungan si Steve doon. May gumawa ng bitag na to, magkasama kami ni Fin on Ife sa silid ensayo buong gabi. Paano niyo nagawa iyon? Sumagot si Tee. Bitag? Parang alam niyo na kung bakit nagtipon sila rito, ha? Sabi na nga ba't kung ayaw niyong madamay, kailangan niyong sabihin ang totoo. Naisip ni Steve doon na hindi niya dapat hayaang mapatalsik ang kanyang nakatatandang kapatid mula sa makon at mawala ang kanyang posisyon bilang batang pinuno. Nang walang nagsalita, inutusan ng Kundife ang kanyang mga tauhan na dalhin ang mga suspect para tanungin. Ito ang nagtulak sa pinsan ni Finmin na magdabog at magturo. Gawa-gawa lang yan ni Fin. Pagkarinig nito, sumenyas ang Kundife na ihinto ang kanilang pagkilos. Ikinuwento ng batang pinuno ng Huin Makienhu ang plano ng 4 na taong patayin si Fin Piranilo. Si Fin Yay ang may motibo para pumatay. Mangyaring tawagin niyo siya at ang iba pang mga estudyante para magharap-harap. Pinaglalaruan niyo ba ako? Hindi nakapagsalita ang mga biktima at sumigaw na lang. Isipin niyo, sino ang unang nakatuklas ng kanilang mga bangkay? Hindi ba't ang mga tagapagsanay? Si Fin Piranilo ang kasama ng mga Onnifi at iba pang ACE na nakatuklas sa kanila at nagulat sa akin ng personal. Imposible na siya ang salarin, paano niya iyon nagawa? Pagkatapos ng mga salita niya, lumitaw si Fin. Bakit ako ang salarin? Tamang-tama ang oras na inasahan niya. Kailangan niyang magpakita pagkatapos nilang sabihin ang totoo. Magalang na nagbigay-pugay ang lahat kay Piranilo. Bago magsimula, ang 2 hamak lang ang nakatayo pa rin. Paalala ng Kundife, pero parang ayaw nila. Kaya kinailangan niyang itaas ang kanyang boses para magbabala. Sa huli, kinailangan pa ring sumunod si Finmin. Ginawa rin ni Steve doon ang ginawa ng kanyang kapatid. Ang lahat ng to ay isang bitag na inilagay ng 4 na sekta para sa akin. Paano niyo ako biglang inakusahang pumatay sa kanila? Maaari ko bang suriin ang paligid ng mga bangkay? Pagkatapos ng ilang inspeksyon, paulit-ulit na binanggit ni Fin-Ye na ang sanhi ng kamatayan ay dahil sa lakas ng isa't isa mula sa iba't ibang mga sekta. Nagsimulang mag-alala si Finmin. Tinasa ng punong tagapagsanay, Qianju Kuan, na ang pagkamatay ni B.F. Kang ng A. Makienju ay dahil sa Huwen Nekgiren na nagdulot ng internal injuries na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa huli, si Kifie Onnie ay natamaan ng Begi Hupirenf ng Huyen Makienz. Nakapagtataka nga, GCIG, Don. Kung ako ang pumatay sa kanila, dapat alam ko ang lason at maraming iba't ibang martial arts. Pero ayon sa sinasabi ng mga tagapagsanay, ang nakikita ko lang ay nagtuluan at nagsaksakan ang 5 tao. Pagkarinig sa mga salita ni Fin-Ye, unti-unting naunawaan ni Finmin ang sitwasyon. Noong una, akala ko ginawa niya iyon para hindi niya kailangang makipaglaban sa kahit sino sa kompetisyon, pero kung isasaalang-alang ang sekta ng 5 tao, batay sa mga palatandaan sa kanilang mga katawan, hindi natin malalaman kung sino talaga ang salarin. Kaya ang layunin mo ay para maglaban-laban ang 5 dakilang sekta. Talagang ang ako, na batang pinuno, ay nakain ang taktika mo. Sumang-ayon ang Kundife kay Fin-Ye at ipinahayag na siya ay nasisiyahan sa kung paano niya ito ginawa. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at sinabi sa kanila na arestuhin ang 2 para maghintay ng paglilitis. Pagkatapos, iniutos niya na isauli ang lahat ng mga katawan sa kani-kanilang mga sekta. Nagpadala rin ako ng isang opisyal na liham na nagsasabing ikukulong ko si Finvin at Diftithe doon hanggang sa makabalik ang pinuno at ang mga nakatatandang elder. Mahusay. Kung makikita lang nila ang mga katawan ng kanilang mga anak, mahihirapan ang sinuman na tanggapin yun. Alam ni Dai Ho Min kung sino ang salarin, pero hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa ang mga teknik ng bawat sekta. Gayunpaman, magdudulot ito ng alitan sa pagitan ng 5 dakilang sekta. Sa ngayon, lumaki na siya. Ang tunay na Gyojige na matagal nang inaasam ni Kim Ma,
demonic sword, ay lumitaw na. Sa si Makienth, Poison Demon Sect, umiiyak ang mga tao dahil pinatay ang kanilang apo. Sa pagkakita sa umiiyak na asawa sa tabi ng bangkay, galit na galit si Giizehith. Binalak kong ipagpaliban iyan hanggang sa mapayapa ang kaluluwa ng aking ama, pero maaaring lumampas na sila sa limitasyon. Sumang-ayon si Giseda A. Hindi na natin dapat hayaan ang Huin Makienth na patuloy tayong pagtawanan. Sinisi ng ilang tao ang pinuno ng Huin Makienth sa pagtanggi sa ika-6 na pagsubok at pagbibigay nito sa pinuno ng Thi Magienth, kaya ang kanilang pamilya ay nataranta. Hinamak ni Isfunded, asawa ni E, ang Thi Makienth. Dapat nating putulin ang ulo ng maruming babaeng yun para makaganti sa aking ama at kapatid na si Si. Kaya nagdesisyon ang lahat na kahit naabala sila sa libing, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong gumanti. Tutal, katulad din natin sila ngayon kaya wala silang oras para mag-isip. Huwag nating hayaan ang magandang pagkakataong dumulas sa atin. Una, ilibing muna natin siya, pagkatapos ay mag-utos tayo na tipunin ang lahat ng puwersa ng Thi Magienth sa loob ng sekta. Kinabukasan, sa hating gabi, sa Huin Makienth. Ayon sa plano, nagpanggap si Giizehith at ang kanyang mga tauhan na magtago sa loob. Ang intensyon nila ay umatake ng mabilisan at linisin ang kanilang paghihiganti nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Mabilis na lumipad ang mahigit 1-0 madilim na figura sa bakura ng unang elder. Pero pagpasok nila doon, nalaman nila na may mali. Nakarating na ako sa loob ng bulwagan, pero wala akong nakikitang kahit sino. Napagtanto ni Giizehith na tiyak na nakakain sila ng bitag. Mula sa kanilang likuran, umalingaw ang mga tunog ng pagpapaputok ng pana. Isang pag-ulan ng mga pana ang dumiretso sa kanilang kinaroroonan. May lason ang mga araw. Agad kayong umiwas. Pagkatapos ng ilang sandali, maiilan na lang ang natira, pero hindi pa rin nagpapakita ang kalaban. Inasahan na ba nila na sasalakayin natin sila? Nakarating na tayo rito, kaya wala nang paraan para umatras. Lumaban kayong lahat. Sa ganoong paraan, pinatay ng mga tao ng Thi Magienth ang sinumang makasalubong nila. Ang aksyon na ito ay katulad ng pagsubok na ipaglaban ang isang bato gamit ang isang itlog. Lumitaw ang isang figura mula sa kung saan. Tama nga kayo, hindi kayo humihinto sa anumang paraan. Isa sa mga nagkakagulo ay sumugod para takpan ang bibig ng matandang lalaki, pero bago pa man siya makagalaw, kinain na siya ng isang palad at lumipad palayo. Habang nakikipaglaban, inihalin tulad niya ang Thi Magienth sa mga daga na palaging gumagawa ng gulo. Hindi natiis ni Giizehith, kaya kusa siyang sumugod. Ikaw ba ang batang pinuno ng Thi Magienth? Ang iyong talento sa martial arts at talento ay talagang napaka-ordinaryo. Naman, kahit na may kasamang ilang pangunahing galaw, madali pa rin siyang sugpuin. Ang iba pang mga tao ay nag-aalala para sa kanilang nakatatandang kapatid. Ngayon ay nagpakita na ang unang asawa ng pinuno. Wala ang pinuno rito, kaya minamaliit niyo ba kami? Pagkakita sa target, sumugod ang dalawang lalaki ng walang pag-iingat. Dahil hindi ganoon kasimple ang babaeng to, sa isang sulyap lang, humingi na siya ng 2 ulo. Si Isefidinhe at Dae ay nagpunta na rin sa dilim para makasama ang pinuno ng Tima at si Giizehith. Ang natitirang isa na lang ngayon ay si Giizehith. Patuloy siyang kinontrol at pinilit ng matandang lalaki na lumuhod para tanungin. Hindi ka panipaniwala na mayroong mataas na eksperto sa Huin Makienth. Hayop! Akala ko asawa ka lang ng pinuno, kaya itinago mo ang iyong lakas sa lahat ng oras. Habang nagbabalak na magmura ng ilang salita para magpagaling, dinanas din niya ang parehong kapalaran katulad ng mga lalaki kanina. Isang magaan na hiwa at bumagsak ang ulo ng batang pinuno ng Thi Magienth. Pagkatapos, pinatay rin nila ang mga alipores na natitira sa loob ng bulwagan. Pagkatapos, nagsalita ang mga tauhan tungkol kay Finmin. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng isang tao sa Makon para ipaalam sa Sinfi, batang master, at batang lalaki na pinapayagan silang lumabas habang naghihintay ng paglilitis. Hindi na kailangan, hayaan nyo na lang sila. Maaaring kailangan ni Finmin ng oras para magsisi dahil masyado siyang mayabang kaya nahulog siya sa bitag ng kanyang kalaban. Isa pa, balak kong turuan siya na ang upuan ng pinuno na to ay hindi madaling makuha.
Hiniling ni Svu sa isang pinagkakatiwalaang tauhan na imbestigahan ang buong background ni Fin-i. Ang una ay si Giang Giadidi, isa lang siyang host na sinaksak sa likod, kaya gusto kong parusahan siya sa nararapat na paraan. Nag-aalala siya na hindi sapat ang lakas ng kanyang anak, kaya binalak niyang humarap para matiyak na nasa maayos ang lahat. Lumipas ang panahon. 4 na araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente kay Huithi. Ang lahat ng mga nasasakupan ni Finmin ay umatras sa pamamagitan ng paghaharap ng isang kahilingan dahil sa pangamba at takot. Kaya naiintindihan na ang Makun ay ngayon ang teritoryo ni Fin-i. Ang mga estudyante na neutral sa buong oras ay kusang loob na humiling na maging alagad niya. Gayunpaman, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay at hindi tinanggap ni Fin-i ang sinuman. Bukod pa rito, mayroong 2 kaso ng mga anak ng mga pamilyar na sina T.I.S. at D.Sa.Ki ng High Etiens na nag-atubiling sumali. Lubhang nag-alala ang 6 Kim sa desisyon na ito dahil ang 2 ay dating tauhan ni Finmin. Naiintindihan ko ang intensyon ng aming Panginoon, ngunit kung gusto mong maging batang Judy, dapat mayroong hindi bababa sa 12 pinuno ng mga sekta sa itaas na sumali sa iyong grupo. Sa lahat ng oras, nag-concentrate ka sa pag-aaral nang hindi sumusuporta sa kahit sino, kaya sa tingin ko ay sayang. Kung mayroon tayong 5 tao, sapat na ang mga ito para matugunan ang kinakailangang numero. Sumang-ayon ang lahat ng natitirang 6 Kim sa pananaw ni Kim-i, pero nakahanap si Fin-i ng ibang paraan na mas madaling tahakin. Di ba sinabi mo iyon 2 araw na ang nakakalipas, bakit biglang nagbago? Kaya ngayon, aalis na ako sa Makun. Nagulat ang mga nasasakupan kaya nagpaliwanag siya. Mayroong 2 dahilan kung bakit nagtapos ako ng maaga. Ito ay para makahanap ng mga taong sasali sa aking grupo sa ibang paraan. Ang iba pang dahilan ay ang kasalukuyang 8 elder, kabilang ang pinuno, ay dumating sa Aid Strongwind. Ibig sabihin wala nang pinuno ang 5 dakilang sekta ngayon. Tumugon si Id Sanho. Ngunit hindi ito isang seryosong bagay. Voluntaryong sumama si Gek Kim para samahan siya sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, si Isesku na hindi maaaring mawala. Si Kisevi ang huli dahil simple lang na malaya ang lahat na tapos na sa pagsusulit number 5. Bagaman mayroon pa ring mga kakulangan, tutulungan ko rin ang aming Panginoon. Pasensya na kayong lahat, tinitipon kayo para ipaalam ang mga bagay na to. Kung humiling ang iba, sinabi ni Fin-i na manatili lang sa teritoryo at mag-concentrate sa pagsasanay at pagpapabuti ng kanilang mga realm. Naiintindihan ng 6 Kim ang kanilang layunin dahil hindi ligtas na maglakbay kasama sila. Kaya naguguluhan si Aegians dahil hindi siya makakasama sa matandang lalaki. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagsimula na siyang magsalita. Aalagaan ko ng mabuti ang aming Panginoon, kaya sana maging malakas kayo kaagad. Sa totoo lang, ang numero 1 nasasakupan ni Fin-i ay ang pinakamahina at hindi kayang tapatan ang 6 Kim. Pinili rin niya na ipikit ang kanyang mga mata kay Aegians. Ang iba pa ay nagkagulo-gulo dahil si Aegians lang ang may pribilehiyo. Dapat mong lutasin ang gulo na iyon ng mag-isa. Aalis na ako. Kaya pansamantalang maayos na ang lahat, kaya pumunta si Fin-i at ang kanyang mga nasasakupan sa Faihon Kugyen Estate. Gabi na noon, kaya napagtanto ng mga gwardya na may dumadalaw na hindi kakilala. Hindi ko maintindihan kung bakit palaging pinipili ang oras ng pahinga para abalahin ang may-ari. Hindi pa malinaw kung ano ang layunin ng pagtatrabaho kay Faihon Kugyen. Kailangan nang maghanda ng 2 gwardya na kumilos dahil hindi pa nila siya nakita. Anong ginagawa mo rito? Hindi katulad ng dati, magalang si Fin-i at ipinakita ang kanyang elder card, humihingi ng opinyon kay elder number 11 Hon. Pagkakita sa numero 12, magalang na nagbigay-pugay ang bagong mga sundalo. Tumataas kayo 12 elder. Iulat ko kaagad sa aming pinuno. Mangyaring maghintay kayo sandali. Nadama ni Aegian na kakaiba ang paraan ng pagsasalita at estilo. Simula pagkabata ay naroon na si Iseiku kaya wala siyang maalala at umaasa lang na magtagumpay ang kanilang Panginoon. Umasa siya na kung naroon ang kanyang ama para tumulong, gagaan ang loob niya. Kalaunan, isang taong nakasuot ng makapal na makeup ang bumati sa kanila at nagpakilala bilang ang pangkalahatang manager sa Faihon Kugyen. Sa wakas, nagtagumpay ka?
Masyadong nag-iisip si Igyan. Pagkatapos niyang magbigay-pugay, nagkamali ang taong iyon. Tinuro niya kay si Zan si bilang 12 elder. Bahagyang nahihiya si Kim, kaya dumiretso siya sa kanilang Panginoon. Mahusay ang aking Panginoon, inaanyayahan ko kayo sa visitor hall para uminom ng tsaa at kumain ng merienda para mapawi ang iyong pagod. Bagaman masaya at magiliw siya, mayroon ding ilang mahigpit na patakaran dito dahil sa pribadong pagpupulong, sino man na hindi kasali ay hindi papayagang pumasok. Pasensya na, ang aming Panginoon ay mahiyain. Sana maintindihan nyo. Binalaan ni Tegan na kung hindi nila masisiguro ang kaligtasan ng kanilang Panginoon, huwag nilang sisihin ang walang puso na espada. Ang martial artist na to ay mabuti at tapat, ngunit ang pinuno namin ay hindi bastos na tao hanggang sa punto na hindi niya kayo tratuhin bilang isang elder ng aming sekta. Pero dahil nagkagulo ang anim Kim, ipinahintulot ng pangkalahatang manager na isang tao lang ang makakapasok. Mabilis na humiling si Ises na gawin ang mga simpleng gawaing bahay. Mukhang nagkakakilala na kayo kaya sumang-ayon siya kaagad. Pagpasok, napakaraming mga manika ang nakalagay sa buong bakuran. Mukhang nakakatakot sa labas, ngunit nasa loob ay 10 beses na mas masahol pa. Hindi nagtagal, pumasok si Fin-Ie at ang kanyang mga nasasakupan sa guest room. Nagulat silang dalawa sa tanawin sa harap nila. Mayroong 5 tao na nakasuot at may katulad na buhok, lahat ay pareho. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang taktika ng pinuno ng Hon. Bagaman narinig na niya ang tungkol sa kanya noon, mas humanga siya nang makita niya siya ng personal. Nagsalita ang isang tao mula sa sulok na nagsasabi na siya ang pinuno ng Phi Hon Kubienz. Agad na pinaalalahanan ni Ises ang kanilang Panginoon. Ang itsura ng taong yun ay iba sa elder na nakilala ko. Alam kong siya ay tuso, ngunit ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi pinansin ang anumang nakalilitong bagay, magalang na bumati si Fin-Ie sa ika-negatibo 1-0 den Tiren Ilo. Sumunod rin si Ises sa kanilang Panginoon. Ako ay galing sa Malong Piren Tiens. Matagal na kitang hindi nakita, Hon Ni. Pagkarinig nito, nagulat ang kabilang panig. Matagal na kitang hindi nakikita. Bago ka pumasok sa Makon, nakilala na kita kasama ang iyong kapatid. Nga pala, nag-iingat ka sa bagay na iyon. Ipinadala ni Tatlo Kim ang mensahe nang may katiyakan kay Fin-Ie na iyon ang tunay na elder. Hindi niya ito pinansin at agad na nagsimula sa gawain. Alam mo ba kung bakit kita pinuntahan? Hindi ba't para kunin ang iyong EGSB sa sekta? Ang elder na nanalo sa tunggalian para sa posisyon ng isang QGTE ay umalis sa Makon at dumating para makita ako, kaya ano pa ang ibang dahilan? Sana makatulong ito. Ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang iba pang kahilingan. May 2 paraan para maupo sa pwesto ng QGTE, batang pinuno. Una, sumali sa samahan ng 12 GNT, pinuno ng sekta, ng mga sekta sa Kirenhe, mataas na ranggo. Pangalawa, kilalanin bilang QGTE ng 3 sa 12 Girandilo na katatandang elder. Ang pagbibigay ng Digis by Jade Tablet ng mga Girandilo ay katibayan ng pagkilala sa QGTE at panunumpa ng katapatan sa taong iyon. Kaya hindi itinatago ni Fin-Ie ang kanyang intensyon. Hindi ko gagamitin ang pagiging Girandilo ng aking sekta. Hihilingin kong makipagkita sa inyo ng pribado bilang isang NVN kandidato para sa QGTE. Sa simula pa lang, itinuring na kita bilang isang NVN para sa QGTE. Para matanggap ang EGSB na naglalaman ng katapatan ng mga QNVLO, kailangan mong lampasan ang isang pagsubok para maging karapat-dapat na tanggapin yun. Talagang naghanda ang QNVCE, pinuno ng sekta, rito para kay Fin-Ie ng 2 pagsubok. Una, suriin ang iyong kakayahan na makita ang mga bagay. Alam mo ba kung sino sa mga taong narito ang tunay na GNG? Napakahirap nito dahil perpekto ang mukha ng lahat hanggang sa punto na magkapareho ang mga kulubot at bigote. Bukod pa rito, hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang maging magkapareho ang aura na nagmumula sa kanila. Dahil kahit na anong hirap ang ginawa ng Gisensi, mahirap pa ring hulaan kahit gaano kalakas ang iyong pakiramdam. Habang magpapaliwanag siya tungkol sa mga panuntunan ng pagsubok, pinutol na siya ni Fin-Ie na nagsasabing nahanap na niya ang tunay. Nagulat ang taong nasa harap niya at hindi makapaniwala,
ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa Qin Kun, pangkalahatang manager. Dahil napansin, nagpanggap din siyang walang alam. Dahil walang nagsalita, kusa siyang nagsalita. Hindi mo ba iniisip na ako ang kliyente? Paalala ni Isesiku sa kanilang Panginoon na hinihingi ng mga panuntunan na sabihin lamang ng magkakaparehong tao. Sinabi mo sa akin na hanapin kita sa mga taong iyon, ngunit hindi mo sinabi na ang 5 taong narito lang. Dahil lang sa isang salita, kaya iniisip mong ako ang kliyente. Masyadong madali ang pagpili, mawawalan ka ng pagkakataon. Bago pa siya matapos magsalita, gumamit si Thin If ng kanyang ki, lakas panloob. Natakot si Tam Kim sa ginawang ito dahil masyado itong padalos-dalos. Pagkatapos noon, umalingaw ang mga tunog ng ki, lakas panloob na nagbabanggaan. Napigilan ng aura ng Gisen CV ang kanyang aksyon sa tamang oras. Talagang mahirap to. Bakit mo alam? Hindi nagpaliwanag si Thin If. Itinuro niya lang na dahil sa Truin A, telepathy. Bumalik ang kwento sa simula noong nagbibigayan ng pugay ang magkabilang panig. Mayroon pa ring ekspresyon ng pagkagulat mula sa isang taong nagtataka tungkol sa muling pagkikita ni Isesiku ng Malong P. Tiens. Tila nag-aalangan siya bago magsalita na siyang nakakuha ng atensyon ni Thin If. Kahit na maliit lang ang detalye, naiintindihan niya na kung totoo, hindi siya magsasalita ng may pag-aalinlangan. Tiyak na may nagpapadala ng impormasyon para sundan. Kaya nagkaroon ng okasyon para kay Thin If na ipahayag ang kanyang tunay na layunin para makita kung sino ang pinakamabilis na mag-react. Pero mabilis ding sumagot ang kalaban. Noong naunawaan niya kung bakit hindi nanginginig ang mga vocal cord, nagagawa pa rin bang magpadala ng mensahe. Sa huli, kinailangan ni Nano na kumilos para maayos ang sitwasyon. Nakakarinig ang sistem sa lahat ng tunog, kahit na ang pinakamaliit sa loob ng bulwagan. Pagkatapos isaayos ang frequency, natuklasan ang ibang tunog. May isang taong nagpapadala ng mga mensahe ng mabilis, kaya sinundan ng matandang Qin Ce ang kanyang mga salita. Talagang walang mali sa isang salita. Dahil kay Nano, nakita niya kung sino ang nagpapadala ng mensahe. Matapos batiin ni Isesiku, kailangan mo munang maghintay bago ka sumagot, kaya naisip ko kung sino ang nagpapadala ng mensahe. Dahil sa mga natitirang tao, walang may nanginginig o nagpapadala ng mensahe. Sinubukan kong hayaan siyang lumahok muna para ilihis ang iyong pansin, ngunit sa huli ay humukay ka ng sarili mong libingan. Magaling! Pagkatapos niyang magsalita, humingi ng paumanhin ang Tien Ilo at bumati muli. Pansamantalang napagtagumpayan din ni Thin If ang pagsusulit number 1. Kung gayon, simulan na natin ang hamon number 2. Pagkasabi, sinuntok siya kaagad ng Gisen Ce sa mukha sa isang pambabaeng paraan. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng Coup de Vichosi, Ghost Shadow Claw Technique. Ang kanyang mga kuko ay matutulis na may nagbabagong animation na para bang gusto niyang dukutin ang mga mata ni Thin If. Dahil hindi pa niya ito nakikita, nasa passive resist mode siya. Hinampas ng malakas ng sword chai sa kanyang kamay ang kanyang dibdib, pagkatapos ang kanyang buong katawan ay kinain ng isang sipa at lumipad palabas ng bakuran. Lubhang nag-alala si Isesiku, ngunit sinabihan lang niya ang kanilang Panginoon na mag-ingat. Bagaman natamaan si Thin If, wala pa rin siyang gaanong malubhang pinsala. Naglilipatan tayo sa loob ng bulwagan, ngunit mukhang malapit ng gumuho ang visitor hall. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ang martial arts na to, ngunit nabasa na niya ito sa 5 palapag ng silid-aklatan. Talagang malaki ang pagkakaiba sa textbook. Narinig kong natalo mo ang Thi McKinsey, Poison Demon Sect Leader, kaya marami akong inaasahan. Bagaman naglalakad ang matandang iyon gamit ang tungkod, sa totoo lang ay isa siyang matandang halimaw. Bagaman mayroon akong kwalipikasyon para labanan siya, hindi ko pa nasusubukan. Kaya nakikipaglaban sa iyo ay sapat na. Dahil itinuro ng Chi, protector, ang paraan ng espada, kaya itinuturing ka rin na isang eksperto sa sword chai, di ba? Kung gayon, gagamitin ko rin ang sword chai para labanan ka. Ito ang natatanging martial art ng aming sekta, Faihon Kui, Flying Illusion Ghost Sword Technique. Pagkarinig ni Thin If, binunot din niya ang Beef Ilong White Dragon Saber, para labanan. Pagkakita sa armas sa kanyang kamay, humanga ang Gienzi. Talagang isang hindi ka panipaniwalang mapanganib na espada.
Magiging kawili-wili ang labanang ito. Labanan mo ako ng buong puso na parabang nakikipaglaban ka kay Ethan Whiten. Pagkasabi, nagbilis ang dalawa at sumugod para umatake. Inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang armas, pinutol niya ang kalaban. Kumalabog ang tunog ng metal. Dahil sa tunog na ito, narinig ito ng ilang nasasakupan sa labas. Natataranta si Githeri kaya tumakbo siya sa loob. Tumakbo ang dalawa gwardiya ng mabilis para harangan siya. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, nakatikim na siya ng 1-0 sipa sa mukha. Pumasok si Det Kim at Divi Kim. Hindi naglakas loob si Yes na pumasok, kaya pinaalalahanan siya ni Giens na ang kaligtasan ng kanilang Panginoon ang pangunahing prioridad. Si Thin Ye ay nagpapatuloy sa paglipat kay Tian's Jigi Fai Hon Ku ng masidhi. Nasasabik si Hon dahil sa edad na 20, pinutol na niya ang ulo ng isa sa mga PRN lo ng kanyang sekta. Sa ganitong paraan, kaya mo bang kunin ang IGFB sa aking kamay? Alam na ni Nam Tilde na mahirap labanan ang PRN lo na to gamit ang tip IEE, Continuous Dance Word Technique. Kaya kailangan niyang gumamit ng isang tiyak na paraan para maayos ang sitwasyon. Nag-react ang kanyang katawan at umatras ng kaunti. Bago ang panimula, nagulat si Tianji sa kanya. Pinaalalahanan niya ang kanyang kalaban. Dapat kang mag-ingat bago ako gumawa ng galaw. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko kaya subukan mo ang iyong makakaya na pigilan ako, ha? Bago pa maintindihan ni Hon ang anumang bagay, nawala ang animation ni Thin Ith. Bago pa siya makakurap, napalapit na siya ng mabilis. Ito ba ang sword technique na kayang pumutol sa ulo ni Gietens? Kung gayon, gagamitin ko ang Fai Hon Ku Toi Chiu, Flying Illusion Ghost Sword Ultimate Move. Fai Iku Thin, Flying Sword Ghost Heaven, ay patuloy na umiikot ng malakas habang si Thin niya ay nagagalit pa rin. Ang dalawa ay nagbabanggaan ng napakalala sa punto na mula sa ibaba papunta sa itaas, mula sa itaas papunta sa ibaba. Ang tunog ay sumira sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng ilang sandali, ang paraan ng espada ni Thin Ith ay tila mas maganda. Ang bilis at kapangyarihan ay mas maganda. Ang espada gilo ay tumama sa espada gi ng Gienji. Dahil wala na siyang hawak, nag-alala na siya. Sa ganoong paraan, tumalon siya at inulit ang ginawa niya noong inayos niya si Gieden. Pumikit na lang si Hon para tanggapin ang kanyang kamatayan. Ang sa 1-0 Tiran Flo ay winasak. Nakita ni Githeri ang kinaroroonan ng kanilang Panginoon. Nagbabalak na siyang tumakbo para tanungin kung kamusta na siya nang harangin siya ng isang tao sa estate. Agad siyang tumalo ng mataas para iwasan ang malakas na PNV. Ang Cho CD, claw technique, ni Iggy Kung Fin, bagaman hindi malaki, ay sapat na para pigilan ang aksyon na ito. Saan mo iniisip na ikaw at ang iyong sarili ay naglalakad ng basta-basta? Mula sa likod, dumating si Gate Kim at ang iba pang dalawa para tumulong. Kailangang mag-ingat ang apat para labanan ang mga tao ng GNC. Naiintindihan ni Gif na tama ang iniisip niya. Ang lahat ng mga tauhan ay may parehong mukha. Gawa ba ang lahat ng mga ito sa dangi, balat ng tao? Talagang nakakasuka. Hinaluan ni Giangu ang kanyang boses. Hindi isa ngunit 4 na tao. Hindi ba kayo natatakot? Anong sekta ka na walang modo? Magpapakilala na sana si Githei para tumugon ng pigilan siya ni Tidense. Ipinakita niya ang Danbay, pangalan, ni McQueen Demon Fist Sect, para ipakilala ang kanyang background. Kung gayon ikaw ba ang anak ni Tiden Hinbiente? Nang marinig niya ang tamang sagot ng kalaban, nagalit si Yi Kung Fin at nagmura. Ang ama ni Gate Kim ay hindi marunong magturo sa kanyang anak. Kung nagawa kitang hindi masaya, humihingi ako ng paumanhin. Kanina, pumasok ang aming Panginoon sa estate at tila may nangyaring problema, kaya naglakas loob kaming pumasok. Ang aming Panginoon ay ang 12 giranglo ng aming sekta, si Thin Ith. Posible bang ang bisita na personal na pinuntahan ng Kizenjiwi ay si Pito Tianzi? Bago pa makapagsalita ng higit pa, napansin ng magkabilang panig ang marahas na pagyanig. Paano kung may nangyari sa aming Panginoon? Hindi namin kayang tumayo at panoorin yun. Hayaan niyo kaming tingnan kung anong nangyayari roon. Tumanggi si Iggy kung dahil wala siyang sapat na otoridad para pagdesisyonan ang bagay na to.
Kung gayon kailangan na nating labanan. Hindi tayo pwedeng magtagal. Bata pa kayo kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung umatras kayo ngayon, iulat ko ito sa Qianxi at sisiguraduhin kong ligtas si Fin Yanfi. Lalong lumalala ang lindol sa estate. Sa pader sa malapit, nabasag ito dahil hindi na nito kayang tiisin. Napakalakas nito kaya nasira nito ang lahat sa kung saan nakatayo ang mga tauhan ni Nam Tidede. Nagsimula na namang pumikit si Iki kung nang hindi nakakaintindi. Binuksan niya ang kanyang mga mata para suriin at nagulat siya ng sobra. Isang hiwa na humaba mula sa kinaroroonan ng BNSGA hanggang sa lugar na to. Seryoso na ang sitwasyon kaya kinalimutan na niya ang grupo ni Anim Kim. Mabilis ding sumunod ang Anim Kim. Napakadalas ng sitwasyon, muntik nang maputol si Hon sa dalawa. Siya ay talagang natakot sa kapangyarihan na nilikha ni Fin I. Talagang siya ang halimaw ng Fin Makides Gyo, Heavenly Demon God Sect. Sa pag-iisip ng ganoon, kusa siyang nagbigay pugay, 1-0 den Tiran Lo ng aking sekta, Sians de Tians Tilehon ng Faihon Kugians kay Finyans bilang Tiugyo Di. Mangyaring tanggapin niyo ang material na sisiguraduhin ang katapatan ko. Pagkasabi, tumakbo si Ihikyung. Nakita na ng lahat ang tunay na anyo ng BNJ. Nagpakaalalay si Adrian sa likod kaya sinamantala niya ang okasyon para magbiro. Maraming salamat. Ang aming Panginoon ay hindi nasaktan. Kanina lang, nangako siya na sisiguraduhin niya ang kaligtasan ni Fin Yanfi, di ba? Pagkatapos nito, binati siya ng mas formal. Lumabas na palagi kang gumagamit ng balat ng tao, hindi mo ba talaga maipapakita sa akin ang iyong mukha? Ang Faihon Kujians namin ay nagtatrabaho bilang mga asasin at nagpapadala ng impormasyon, kaya maaari lamang naming ipakita ang aming mukha sa duty. Kung makakaupo ka sa pwesto ng Judile, ipapakita ko sa iyo ang aking mukha, ha? Pero hindi ba si Hon ang tunay mong anak? Tanong ni Isescu. Bago ako umalis sa Makun, nakilala ko muna siya at sinubukan ko siyang kumbinsihin, ngunit sinabi niya na kung walang utos mula sa Kinsdi, hindi niya maaaring suportahan ang kahit sino. Alam kong gumagamit din siya ng dangi, balat ng tao, dahil kay Nano, pero habang nakikipag-usap, napakagalang pa rin niya. Tinawag ang kanyang ama bilang Gizenzi. Pag-iisip lang dito, umamin na si Hon na hindi siya maaaring magkaroon ng anak. Ang AZEDIHI, mental technique ng Faihon Kugians. Ang aming kusiyan, paraan ng demonyo, ay may napakalakas na inki, kaya para matutunan ito, kailangan naming magpa-castrate mula sa pagkabata. Pagkarinig nito, nagpasalamat sina Gigian at si Dancy na hindi sila nakisalamuha sa sektang to. Si Han ang mismo ti. Kung may mali mangyaring ipaalam sa akin para maiayos ko. Si Han ay kapwa-ampon at alagad. Sana kalimutan niyo na ang mga narinig niyo rito ngayon, babala niya ng may mapanganib na ekspresyon. Pagkatapos, bumaling siya kay si Dancy nang may paghanga at nagtanong kay Sethku, kailan mo planong ibunyag ang katotohanan, apo ko? Babalak na sanang ibunyag ang kanyang pagpapanggap bilang lalaki nang pigilan siya. Pagbalik ni Chihile, Lolo, pupunta kami sa Malong Pirentians. Doon ko sasabihin. Halos malaman na ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Ang bagay na to ay si Fin If lang ang nakakaalam ilang taon na ang nakakalipas. Pagkatapos ng pag-uusap, natapos ang kanilang negosasyon. Ikinalulungkot kung hindi kita naasikaso ng maayos. Kung hindi ka abala, maaari ka bang tumigil sa visitor hall ng Faihon Kugians? Hindi namin alam na wala pa kaming sekta na sumusuporta sa amin, kaya balak niyang yumaman muna. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Kiren Ilo. Kung hindi ka abala, maaari mo ba akong payagan na magdala ng isang tao? Ako na ang bahala sa aking sarili basta't sinabi mo sa akin ng maaga. Kaya nagpaalam na ang grupo ni Fin I kay Tianse, pinuno ng sekta, para pumunta sa timog na bahagi ng Fin Makides Gyo, Heavenly Demon God Sect. Dahil matagal na silang magkakilala, balak ni Fin I na imbitahan sila sa bahay para bumisita dahil hindi pa alam ng kanyang mga nasasakupan kung saan siya nakatira. Sa pagtingin sa pamilyar na gate, maraming naiisip si Fin I. Laging maayos ang lugar na to, hindi nagbago kahit kaunti. Laging masipag si Ie, gwardiya, giang, bumabangon ng maaga para maglinis pagkatapos niyang magsanay. Sa wakas, makikita ko na ulit siya. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang ipapakita niya kapag nakita niya kung gaano na ako kalaki. Nagsara ang gate at pumasok ang lahat. Nagtatakang tumitingin si Isescu sa paligid. Bigla, tumigil si Fin Ie sa harap ng pinto na parang may nangyari. Nanginginig ang kanyang boses na parabang natatakot siya.
Hindi ko nararamdaman ang aura ni Yi Jiang. Pareho pa rin ang mga gamit niya tulad ng dati. Siguradong walang dahilan para umalis siya sa ganitong oras. At saka, hindi ko rin maramdaman ang init sa loob ng silid. 3 o 4 na araw na walang nakatira dito. Kung may bakas ng away, mahulaan ko pa, pero paano kung kinidnap si Yi Jiang? Mas magaling ang mga yun kaysa sa inaakala ko. Nano, iskan mo ang buong bahay at ang lugar sa ilalim ng hardin para malaman kung may palatandaan ng pagpasok ng ibang tao. Pagkatapos ng 5 minuto na kumpleto na ang pag-scan. Itinuro ng sistem ang isang abnormalidad na hindi kalayuan. Agad na bumaba si Phineas para suriin. May mahinang bakas ng espada. Hindi bakas ng espada, kundi iniwan ng espada enerhiya ng espada. Kung mailalarawan ko ang galaw, mas madaling makahanap ng mga pahiwatig. Lumapit din si Zidane, para sumama sa kanilang Panginoon. Habang nagbubulong-bulungan siya, natakot siya. Ito ang unang beses na nakita ko siyang tahimik. Para siyang bulkan bago sumabog. Sinabi niyang parang ama niya si Yi, kaya ganyan ang reaksyon niya. Hinuha ni Zivis na sa 6 na dakilang sekta, 3 sekta lang ang gumagamit ng espada kabilang ang Kim Makuan, Demon's Word Sect, Huin Makuan, Profound Demon Sect, at M Makuan, Yin Demon Sect. May hidwaan ang Huin Makuan sa 2 sekta, kaya hindi nila ako papansinin. Pero hindi pala. Napakaingat nila, kaya maaari nilang samantalahin ito para kumilos. Mungkahi ni Igyan sa kanilang Panginoon, paano kaya kung subukan nating hanapin sa ibang sekta? Narinig kong wala rito ang mga nakatatandang elder, kaya madaling makapasok. Nagbabala si T.F. Kahit na ganoon, hindi pa rin yun madali. Hindi mo ba nakita noong nasa Faihon Kugyeg Estate tayo? Ang target nila ay ang ating Panginoon, hindi si Jiang Yi. Kung alam nilang umalis ka na sa Makon, lalapitan na nila. Kaya gawin na lang natin to, may plano si Zidane. Sa parehong sandali, umalingaw ang sigaw ng sakit ni Jiang Yi. Talagang maraming kahihiyan ang dinanas niya. Ang kanyang buong katawan ay pinigilan ng labis. Hindi lang yun, labis din siyang pinahirapan. Sino ang nagpahintulot sa iyong matulog ng walang pahintulot? Mahinang umaalingaw ang boses ni Jiang Jiadi na sinamahan ng bawat pagtatanong na masakit sa mata. Kailan mo sasagutin ang lahat ng tanong ko? Kung hindi mo kaya, huwag kang umasang makakalabas ng buhay rito. Sa labas, nasiyahan si Sfudle. Talagang mahigpit ang iyong bibig. Kung tutuusin, isa ka lang naman gwardiya. Huwag kang mag-aksaya ng iyong pagsisikap. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ipinasa ba ng Jiadi ang kanyang martial arts sa kanya? Hindi pa rin makapagsalita si Jiadi, kundi umuho ng ilang salita. Malapit na siyang mamatay pero matigas pa rin ang ulo niya. Patuloy niya siyang pahirapan para sa akin. Tumakbo ang isa pang tauhan sa kulungan para magbalita. Ipinaalam niya sa kanyang Panginoon na umalis na si Phineas sa Makon. Pagkarinig, nagulat ako. Napakagandang oras, ha? Kaya nawala na ang kanyang swerte. Pero nasaan siya ngayon? Patuloy na nagbulungan ang tauhan. Pagkarinig, ipinahayag ni Sfudit ang kanyang kasiyahan. Malamang na nakuha na ang iskedyo ng kanyang paglalakbay. Walang magawa si Jiang Yi, kundi hilingi na maging maayos ang lahat para kay Pito Tianzi. Kinaumagahan, sa isang maliit na hotel sa labas ng Makon. Naroon si Nam Tidede at ang 2 tauhan at sinusunod ang plano ni Tianzi. Gagamitin namin ang Tianzi, Young Master, bilang pain. Pagmamasdan ng iba ang paligid. Ito'y talagang peligroso, pero lalapitan ba talaga sila? Tahimik lang si Phineas para pakinggan ang paligid. Narinig niya ang sinasabi ng grupo ng Huin Magians. Talagang palaging sumusunod sa likod ni Nam Tidede mula noong umalis siya sa Makon. Pinaalalahanan ng isang tao sa labas ang kanyang mga tauhan na huwag gumamit ng ki, lakas panloob, para maiwasan ang kamatayan. Hindi kami ordinaryo, ha? Ang paraan ng pagbabanta ay iba sa noong ako'y nasa Makon pa. Dahil kinidnap ang mga tauhan ko at nasa panganib, kaya ako nagalit ng ganito. Nano, hanapin mo kung saan nanggagaling ang Truin A, telepathy, na narinig ko. Natuklasan. Mayroong frequency ng tunog na may maraming iba't ibang vibrations. Aayusin ko ito para marinig ng pandinig ng ating Panginoon.
Ang unang bagay ay may kaugnayan sa si Magyen. Pumunta ka sa estate ng sektang iyon sa oras ng Su. Kapag nakarating ka sa estate, dapat kang pumunta ng walang dala. Kung may dala kang espada sa iyong tagiliran, puputulin ang iyong isang kamay mula pa lang sa pinto. Ito'y natural, ngunit kailangan mong pumunta ng mag-isa. Sa loob ng 300 hakbang, kung maililitaw na anino, mawawala ang buhay ng taong yun. Pagkarinig, nakita na ni Thin Ie ang kinaroroonan ng lihim na taong iyon. Bagaman hindi niya alam ang kanilang mukha, siguradong nasa pintuan sila ng hotel. Kailangan kong gumawa ng isang bagay bago sila mawala sa aking nararamdaman. Iniisip ko, G. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang kakaibang aksyon, kaya nagpakita ng kanilang saloobin ang mga tao sa paligid. Hindi lang malapit, kundi ang karamihan sa mga kumakain dito ay kahina-hinala. Sabi ni Igyan, sobrang ingay nila na naglakas loob nilang gulatin ang aking Panginoon. Sa isang iglap, nawala si Namtided. Sunod-sunod niyang inayos ang mga taong nasa loob. Nataranta ang nagpapadala ng mensahe at balak tumakbo, pero tila hindi na siya umabot. Agad na hinawakan ni Thin Ie ang kanyang liig para pigilan. Sabihin mo sa akin kaagad, kaninong sekta ka? Ipaalam mo ng tapat dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa sarili ko. Nakasimangot ang tauhan ng Huin Magyin sa takot. Sobra siyang nakakaawa kaya umihi siya sa kanyang pantalon. Sobra siyang nakakadiri kaya itinapon siya kaagad ni Thin Ie sa lupa. Ito ba ang mga taong iyon? Hindi katulad ng iniisip ko. Sa ngayon, maraming mata ang nakatingin kaya hayaan muna natin silang umalis. Ang gawain ni Yi Gianju ay dalhin ang katawan ng taong umihi sa kanyang pantalon para tulungan ang matandang lalaki. Pagkatapos, hinila niya silang lahat sa timog ng Thin Makidesgyo. Mahinang nagpaliwanag sila na sumusunod lang sila sa mga utos. Tinanong ni Namtidide ang utak, pero ang alam lang ng isang tao ay may nakasuot ng sombrero at natatakpan ang mukha. Tila hindi nagsisinungaling ang mga ito. Sa pagtingin sa kanilang card, mukhang ordinaryong tao lang sila. Kung ganito, hindi ko kayo papatayin. Sa halip, kailangan niyong manatili rito sa loob ng 2 araw. Pagkasabi, pinalipad niya ang mga usisero. Ipinagpatuloy ni Yi Dianvu ang pagkulong sa kanila sa bodega. Sa palagay ko, kailangan nating maghintay hanggang sa magtipon ang lahat para mahahanap natin ang mga pahiwati. Habang papunta ang 3 lalaki sa kanilang bahay, ang unang dumating ay si Xiden Si, siya ang taong nakikinig sa FA Magiens. Maraming taong pumapasok at lumalabas doon, ngunit walang kahina-hinalang mga aktibidad sa loob. Mahal na Panginoon. Nang tanungin tungkol sa taong may sombrero, walang alam si Dick Kim. Sa palagay ko, malamang na ginawa ito ng Huin Makien at Kim Makien. Malalaman lang natin kung sinong sekta kapag nakabalik na si Gigi at si His. Pagkasabi, lumipas na rin ang kalahating oras. Pero hindi pa rin nakabalik ang 2 kasama natin. Naiintindihan ni Tidan si yun at may masamang kutob. May ganun ding kutob si Thin Ie. Anong nangyari sa kanila? Sa parehong oras, nagpapahinga ang masamang Difi-Fude, unang asawa, at nag-enjoy uminom ng tsaa at nagsasaulo ng isang tula nang bumalik ang kanyang mga tauhan. Kasama nila ang 2 katawan na walang malay. Tama nga ang sinabi ni Fude, asawa. Natuklasan namin na mayroong isang taong nagtatago malapit sa estate ng Kim Makien. Bagaman ganoon, medyo malakas ang taong iyon, hinuha ng isang tauhan. Dapat naabot na ng taong iyon ang unang yugto ng sukdulang kadalubhasaan. Kung hindi dahil sa pagtulong ng mga mandirigma, hindi ko siya matatalo. Kahit natapos na ang lahat, sigurado ako na naguguluhan ang taong iyon at hindi niya alam kung anong sekta ang kumidnap sa kanyang gwardiya. Nag-aalala ang tagapaglingkod dahil 25 taon na siyang naglilingkod kay Sfudis, kaya alam niya ang kanyang napakasamang pag-ugali. Nang marinig niya ang tungkol kay Pito Tianvi, agad siyang gumawa ng bitag. Kung hindi siya naging asawa ng Judili, malamang na naging pinuno na siya ng Huin Magin. Sa bagay na iyon, sa anong sekta nagmula ang mga iyon? Ang batang lalaki ay si GKV, anak ni Fan Ni Gian, Purdik sect. Ito ay isang sekta na Gidenhe. Siguradong nagsikap ng husto ang hamak na iyon sa Makun para makakuha ng isang mahusay na disipulo. Pagbaling kay hindi alam ng mga tauhan kung ano ang gagawin.
Natuklasan ng pagkakakilanlan ng anak ng ika-negatibo, siyam nag-ilo. Nagulat si Ikea. Maging si Tsiin ay panig sa kanya? Talagang maswerte ka dahil mayroon kang mga talentong tao sa paligid mo. Masyado kang mapanganib. Plano ni Isfudis na samantalahin ang pagkawala ng Jujiki para lipulin si Fin-i. Nang gabing yun, sa kanurang bahagi ng Fin Makilisgyo, nakahanda na ang ilang gwardya sa bubong at sinusuri ang mga galaw sa paligid. Mag-isang pumasok si Namtidede sa pugad ng kalaban. Bagaman nagpapakita siyang walang pakialam, alam niyang mayroong nakatago. Kahit na maliit lang ang kilos, nasa loob na rin iyon ng saklaw. Mabilis na nakilala ng mga taong nasa bubong ang kanilang target. Sininyasan nila ang isa't isa para lumikha ng bitag. Dumaan si Fin-i sa malaking pinto ng si Makien. Ang taong nakaupo sa harap niya ay si Isfudid. Tumawa siya ng malakas nang makita ang kanyang kalaban na nakikipagkumpetensya para sa Tiugyo-ji kasama ang kanyang anak. Nakahanda na ba ang lahat? Mukhang mayroong 200 tao rito, ha? Kung normal ang sitwasyon, hindi sila maghahanda ng maayos. Makatwira ng pag-iisip ni Fin-i dahil makikita na may maraming armas sa buong Signa. Kung mag-utos lang siya, bibigyan siya ng maraming laso na palaso. Sa wakas, nagkita rin tayo. Lumapit ka rito ngayon. Sa wakas, nakita kita pagkatapos ng maraming taon. Naalala rin ni Fin-i ang tungkol sa kanyang ina bago mamatay. Dinukot ng babae ang maraming tao para magbanta at ang pangako ni Ho Fuji, asawa ni Ho, para iligtas ang kanyang anak ay hindi siya matututo ng martial arts bago siya maging matanda na para pumasok sa Makon. Ang batang lalaki noong mga nakaraan ay lumaki ng ganito. Mukhang kamukha mo ang iyong ina. Tama nga. Ikaw at ang maruming babae na yun ay nagpagastos sa akin at nasaktan. Sa isang bitag, nalinlang ang isang pulubi tulad mo, talagang hindi ka karapat-dapat sa aking mga mata. Hindi pinansin ni Namtidede ang mga nakakasakit na salita. Interesado lang siya sa kinaroroonan ni Jiang Jiade. Iniisip mo bang madali akong bibitaw sa hostage? Ang mapanuyan na ekspresyon ng kanyang kalaban ay nagpapadala na ng dugo sa kanyang utak. Hindi ko gusto ang titig na iyan, ha? Paano kaya kung sirain ko muna ang iyong dantian, sentro ng enerhiya? Naiintindihan ng tauhan ang kanyang intensyon at tumakbo para lipulin siya. Sa sandaling iyon, kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka para sa akin. Pero nagtanong si Fin-i, ikaw ba ang taong nagbanta sa akin gamit ang Truin-e, telepathy, sa hotel, di ba? Pagkarinig, sumugod siya para sirain ang kanyang kapangyarihan. Bago pa man niya maabot ang lokasyon, pinigilan na siya. Mahigpit na hinawakan ni Namtidede ang kanyang braso at binaliktad ito, kaya sumigaw siya. Oy! Nanakot muli si Isfudin. Kung gumawa si Fin-i ng padalos-dalos na aksyon, iutos niyang patayin si Jiang. Tila nakahanda na siya, kaya hindi natakot si Fin-i. Habang naglalaro sa kanyang kamay, itinapon niya ang isang maliit na kahon sa kanyang gawi. Huwag kang magtanong ng marami, buksan mo na lang ito at malalaman mo. Bagaman nagtataka, naging maingat siya. Tumitingin sa paligid para tiyakin ang kaligtasan bago buksan ito. Naglalaman ito ng isang eyeball na hindi pa nakikilala kung kanino. Malamang na may kaugnayan ito sa food dish ng Juchi. Sa pagkakita sa kanyang blankong mukha, sinabi niya sa kanya na huwag magmadali at tanungin kung sino ang may-ari ng eyeball sa kahon na kahoy. Ang taong to ay nagsimulang mag-isip. Hindi kaya yun kay Fin, anak ni Fin, anak ko. Hindi pwedeng mangyari iyon. Sa tingin ko, masyado kang nagpagod pero minamaliit mo na ako. Kung makakapasok ako sa Makon, hindi papayagan ni Daihomin iyon. Huwag mong isipin na malilin lang ako ng bagay na to, kung ayaw niyang maniwala, talo siya. 2 oras bago yun, sa detention cave ng Makon. Nagulat si Finhin sa pagbisita ni Namtide. Anong ginagawa mo rito? Sa kanyang takot, hiniling lang niya na lumuhod at makipag-usap. Bagaman ayaw niya, ginawa iyon ng kanyang kapangyarihan. Naiintindihan ni T.U.D.A. Huyen Makien, batang pinuno ng Huyen Makien, na kahit na hindi niya ginamit ang kanyang panloob na enerhiya, wala pa rin siyang magagawa. Anong ginagawa ng halimaw na to rito? Pag-iisip dito, narinig niya ang ilang salita. Nawala si Jiang Yi, ang taong nakatalaga sa akin. Alam mo ba? Bakit?
Bakit niya biglang sinabi yun? Gayunpaman, balak akong dalhin ng mga kidnapper sa bitag kapag sumaklolo ako. Hindi ko alam kung anong binabalak mo sa akin. Hindi siya sumagot. Ginawa ni Finley na itaas niya ang kanyang dalawang kamay. Patuloy na nagtatanong si Finmin, pero naghihintay lang siya ng nakakatakot na katahimikan. Noong una, balak kong sagipin si Giang Ii, pero binago ko ang aking isip nang mahanap ko ang utak. Kayo, alam niyo ba na ang gumawa nito ay ang mga Huin Magians? Pagkarinig, natakot si Finmin. Kalma ka lang. Kung sasaktan mo ako, anong mangyayari kay Giang Giadith? Babalak na sanang magsalita nang biglang maputol ang kanyang mga kamay. Nagtalsikan ang dugo sa buong mukha niya bago pa niya maramdaman ang kahit ano. Pagkatapos, umalingaw ang sigaw sa labas ng yungib. Bagaman masakit, hindi pa rin niya nakalimutang murahin si Namtide. Bagaman gusto niya, dahil sa malalim na sugat, hindi siya makapagsalita. Sigurado, hindi na maganda ang sitwasyon. Hindi ka naman mamamatay sa iyong nawalang dalawang kamay, di ba? Sa huli, para matakot siya, humingi siya ng pansamantalang eyeball para gawing souvenir at ipadala sa matanda. Siguradong ihi siya sa kanyang pantalon dahil dito. Bumalik sa si McKiens, mayroon akong mas kumikinang na bagay. Gusto mo bang makita? Ang maliit na card na sumisimbolo sa posisyon ng Tiugyo-Dige ng Huin Makienvu ay nagpakita na. Ngayon, unti-unti nang naniniwala si Isfu This na ang mata ay sa kanyang anak. Ang hamak na bastos ay hindi pinansin ang lahat ng mga prinsipyo at naglakas loob na gawin ito. Napakalinaw ng kanyang intensyon ngayon na palayain si Yi Jiang at ang kanyang mga tauhan. Plano ng masamang tao na gumawa ng pagbabago kung gagawin niya ito, pero kung palalayain ko ang mga taong iyon, kailangan mo ring magkaroon ng isang bagay na karapat-dapat, di ba? Siyempre, palaging mayroong katumbas na bagay para tumugma sa pagpapalit. Inutusan ni Isfu Dik ang kanyang mga tauhan na iangat ang lahat ng mga tao ni Fin'I. Ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Nasaan ang aking anak? Magpapadala ako ng isa sa akin para pumunta roon. Una, pinipigilan ng aking nasasakupan si Finmin at Nistide doon sa detention cave ng Maikon. Pagkarinig, tuwang-tuwa siya na hindi niya inaasahan na magiging madali ang pagsasalita ni Fin'I. Pagkatapos lipulin ang lahat ng iyong nasasakupan, babawiin ko ang inisyatiba. Para sa prestihiyo, itinapon niya ang card. Ibigay mo ito at ihahatid sila roon ng aking tao. Hawak ang jade tablet ng Biran Ilo, nakatatandang elder, pinaalalahanan ng taong to ang tagapaglingkod na huwag munang palayain ang hostage at ipagpalit ito ng maayos. Talagang nahirapan ka na pumunta pa ng isang beses. Pagkatapos nilang mapatay, hindi naging ligtas si Etienne sa mga bata pa uwi. Pagkarinig ng mga salita niya sa pamamagitan ng Truin A, lumipad na agad ang taong iyon. Mula sa aming naiintindihan ng kalaban ni Namtidide, na kung hindi sila nagmula sa anumang ranggo, madali lang siya mapatay. Pagkatapos ang mga bata ay ligtas nang nakauwi, gagawin kong miserable ang kanyang kamatayan. Mabilis na dumating ang grupo na iyon sa Makun. Sa pagsasalita tungkol sa mahigpit na seguridad, napakasama pa rin ito. Kaya kung naroon ang taong iyon sa Makun, siguradong pinatay na siya mula pa noong taong iyon. Pagkarating sa kulungan, pinaalalahanan ng matandang lalaki ang mga nasa kanyang pamumuno. Naghanda na kayo para harangin sa gilid ng bundok. Kapag nakuha ko na ang tao, salakain kaagad ang mga tauhan ni Fin'I. Kaya sumunod ang lahat at naghiwa-hiwalay para kumilos. Ang pangunahing bagay ngayon ay ang tingnan sa loob para makita kung ano ang nangyayari. Medyo nakapagtataka dahil nakabukas na ang pinto ng yungib. Pagkasulyap niya, umalinggaw ang tunog ng pagbunot ng espada. Sino ka? Paano ka naglakas loob na basta-basta pumasok sa Makun? Talagang hindi ka natatakot. Agad na ibaba ang iyong sandata at itaas ang iyong kamay para maaresto. Napagtanto ni Elif na nahulog siya sa isang bitag. Mabilis siyang tumakbo para iulat ito sa kanyang Panginoon, pero huminto siya pagkatapos ng 3 hakbang. Sa harap, mayroong isang taong naghihintay. Hindi rin nag-abala ang kun niya, pinuno ng kun na magtago. Ikaw ba IT? Bago pa man siya makapagsalita, hindi na siya nakapagsalita. Nawala ang animasyon ni Dai Ho Min nang matapos na niya ang matalik na kaibigan ni Isfu Zi sa isang iglap. Samantala, balisa na siya dahil wala pang bumabalik.
Naiintindihan din iyon ni Fin Yi at binalak na magkwento para mag-aksaya ng oras. Plano mo bang patayin ang lahat ng aking nasasakupan para iligtas ang iyong anak? Pero kalahati ng oras ay lumipas na at wala pa ring nakikita, di ba? Pagkarinig, napagtanto niya na nalinlang na siya. Sa pagbabalak na ipaalala sa mga natitirang tauhan na bumalik sa teritoryo, may malakas na boses mula sa labas. Dahil mayroong isang taong pumapasok, ipinaalam ng mga gwardiya na mayroong kalaban. Natapos ang Kunjige Makun ang kanyang trabaho, kaya sumugod siya sa si Magyen. Puno ng dugo ng kaaway ang mga damit niya. Paulit-ulit na kinuskos ng karamihan ang kanilang mga mata at nakilala siya bilang Dae Ho Min. NEAE, kaliwang tagapagtanggol. Bakit ka pumunta rito? Pero mas pinapansin niya ang mga taong natatakot na tanging ang kanilang mga bibig ang nakabukas, nagdadalamhati sa kanilang mga mahal sa buhay. Ibinunyag na ngayon ni Nam TDD ang kanyang mga card para matakot ang kanyang kalaban. Talagang nahirapan ka ng husto, Ki. Anong nangyayari? Mula kailan pa siya naging nasasakupan ng hamak na anak na yun? Dahil sa sobrang pagkayamot, sinabi ni Esfundis nang malakas na nagpapaalala sa AZ na huwag makialam sa kompetisyon para sa posisyon ng Tiugyoji. Ang ginagawa mo ay hindi paglabag sa mga prinsipyo ng sekta. Pero malungkot na sinabi ni Dae-ho Min na hindi pa ba tapos ang kompetisyon para sa Tiugyoji. Posible bang hindi mo naiintindihan iyon? Tila umaasa ka pa rin na sa tingin mo na hanggat mapapatay mo ako, magkakaroon pa rin ang pagkakataon ang iyong anak na manalo. Ang tungkol sa kaliwang tagapagtanggol na pumapanig kay Pito Tianzi ay naging dahilan para bumagsak ang plano ni Isfude. At ngayon ay binalak niyang mahigpit na hawakan ang mga hostage sa kanyang mga kamay bago bumalik sa Huin Magyen. Nagpaplano siyang maghintay sa kanyang kapatid na si Tiren Lo na bumalik bago magpasya. Pagkatapos, dumating ang isang tauhan para magbalita. Binabalaan niya ang kanyang Panginoon na maraming taong nagmamadaling lumapit sa labas. Ang isa pang animasyon ay dahan-dahang lumapag at nagkusang magpakilala. Lumabas na ang mga tauhan ng Hon na isa 0 Dent Tiran Lo Magyo, isa 0 D.A. Dent Elder of the Demon Sect ay narito. Dahil sa sobra niyang pagkalito, hindi pa rin nakilala ni Ikea kung sino ang PNT, pinuno ng sekta, ng Fai Hon Kubyen, Flying Illusion Ghost Sect, na nakikita ko ngayon. Ang lahat ng mga bagay na inayos mo para sa akin ay kumpleto na. Si isa 0 Dent Tiran Lo ay nakapanig din sa kanya. Anong gagawin ko ngayon? Ibinahagi ni Hon na si Gifei ay nagtamo lamang ng mga menor de edad na gasgas, habang si Jiang Yi ay nasa kritikal na kondisyon na nakahiga sa SI-kun. Ang sitwasyon ngayon ay napakaselan na maaaring mamatay anumang oras. Bago pa niya matapos ang kwento, napakalakas na ng maili, demonyong Ki na nagmumula sa itaas. Talagang ang impormasyong ito ay masama kay Nam Tidede. Maaaring ang taong gusto niyang pagbuhusan ng galit ay nag-aalala rin. Ang mga tauhan sa bubong ay nararamdaman na din na nilulunod ng demonyong batang iyon ang puso ko. Ang lahat ngayon ay wala na sa kontrol ni Isfudlith. Ang ibig sabihin ba nito'y natalo ako sa kamay ng isang hamak na bastardo? Habang nag-iisip ng kung ano-ano, sumigaw ang kanyang tagapaglingkod ng parang bumalik na ang Tiuzi, batang pinuno. Nagbabala si Isescu. Kung susubukan ninyong gumawa ng kahit ano, papatayin ko kayo. Kasunod niya si Yi Gianvi at si Dan Si na sumusupil kay Finmin at Institedon. Sa mas malapit na pagtingin, si Finmin ay hindi nasa maayos na kalagayan. Pagkakita sa kanyang anak, nawala sa sarili si Isfudlith. Malakas niyang tinawag ang kanyang anak sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kailangan ang kahit ano pa. Alam na lang niyang humingi ng paumanhin sa kanyang ina para sa kanyang mahinang kakayahan. Walang saysay at walang silbi. Pagkarinig sa mga salitang ito, wala na siyang alam. Sinarado ng mga ngipin ang isa't isa dahil sa galit. Tapos, ang kanyang natitirang pagkatao ay napanatili. Sa huli, lumuhod si Isfunden. Sumigaw si Finmin dahil sa hindi matanggap na tanawin. Finile, Sandri, Ginoo, inaamin kong talo na ako. Kinikilala kong ikaw ang nag-iisang Tiugyojiri, mangyaring maging mahabagin at hayaan kaming mabuhay. Habang nagsasalita, ipinadala ng mapanlinlang na babae ang mensahe kay Kudi, mahal na anak, na hilinging tumahimik. Tandaan mo ang dinanas natin ngayon. Babawiin natin ang lahat ng kapwa may interes.
Pagkatapos gumaling ang aking anak, maaari akong lumuhod sa batang bastardo na to ng 1,000 beses at hindi ako masasaktan. Pagkasabi, nagpatuloy siyang ipakita ang kanyang mahinang boses. Nanunumpa ako na hindi kita sasaktan sa hinaharap, CNV, sana ay maging maawain ka at hayaan kaming mabuhay. Tila masaya si Phineas pagkarinig. Bumaba siya at hiniling sa kanyang mga tauhan na palayain sila. Nagulat si Sidan sa ginawa ng kanilang Panginoon. Iniisip din ng Queen na ang pagtanggap ng resultang ito ay kasiya siya na. Isang babaeng mapanlinlang na gaya niya, kung palalayain ba si Tensi? Sa itaas, labis na nasiyahan siya na naghihintay sa sandali na makabalik sa Huyn Makin, pero maaaring hindi na mangyayari yun. Iniisip niyang hahayaan siya dahil sa kanyang paghingi ng tawad? Tama nga, ang dati niyang alitan ay hindi kailanman maaalis dahil lang sa mga humihingi ng tawad. Humikbi si Isfudnes na umaasa na mangyari ang lahat ayon sa nais ni Phineas. Hawak pa rin niya ang espada sa kamay niya, naghulog siya ng ilang linya sa 2 taong nagdurusa. Walang sumigaw. Mayroon lang nakakatakot na pagpatay. Hindi na makikita ni Thinhin, natural, TUDA ng Huyn Makin, ang araw ng bukas. Sa ganoong paraan, galit na nagalit si Namtidide sa kanilang mga katawan. Para siyang isang masamang mamamatay tao. Bagaman patay na sila, patuloy siyang naghagis ng espada sa kanilang mga katawan. Ang kanyang mood ay walang malay dahil sa kanyang dating alitan. Paano nila maunawaan ang sakit ng pagkawala ng isang ina mula sa murang edad? Gumulong si Isfudlit sa sahig, tumatakbo para sumigaw sa kawalan. Idinagdag lang nito ang nakakatakot na tanawin sa Sidn. Nahulog ang ulo ni Thinmin pagkatapos napahirapan ang katawan hanggang sa punto na kakilakilabot. Nasaktan ng husto ang kanyang ina at may alam lang na abutin siya. Maging ang pinakatapat na tauhan ni Thin ay hindi maintindihan. Nilamig ang likod ng Anim Kim dahil ito ang unang beses na nakita nilang kumilos ang kanilang Panginoon ng ganito. Walang masabi si Isfudden. Ang kanyang bibig ay patuloy na tumatawag sa pangalan ng kanyang anak sa kawalan ng malay. Para siyang isang baliw na nawalan ng kanyang isip. Tinanong ni Namtidede ang pakiramdam ng kanyang kalaban ngayon. Iyon ang sakit na naranasan ko noong nawala ang aking ina at mga mahal sa buhay. Ngayon, ikaw ang makakaranas. Habang sumusubok na tumakbo papunta sa tagapagsalita, hinarang sila ng isang malakas na espada enerhiya ng espada. Sino man na lumampas sa linyang ito ay huwag sisihin si Te dahil hindi siya nagpapakita ng awa. Kung hindi kayo natatakot mamatay, sige lang subukan ninyo. May nagtangkang sumugod mula sa malayo para atakihin siya ng palihim dahil walang kumukontrol. Babayaran kitang mamamatay, Thin. Hanggang doon na lang ang kanyang masabi at tumahimik. Dahil binili na siya ng 1-0 dead tiren, lo ng isang tiket para makasama ang kanyang Panginoon. Ang atake ng Gisen Jigi Fai Hon Ku ay medyo maganda at ang paraan ng pagtatapos ay napakabilis at maayos. Sa sandaling ito, walang pakialam si Isfudde sa kahit ano at mahigpit na yakap ang ulo ni Thinmin. Bakit nagkaganto ang lahat? Saan ako nagkamali? Bakit mo ginagawa sa akin to? Plinanong patayin ako, bakit sinaktan mo ang aking anak? Kung patayin ako, ayos lang. Bakit mo ginawa iyon? Talagang hindi alam ng babaeng to kung ano ang kahihiyan. Naglakas loob pa rin siyang questionin ako pagkatapos niyang patayin ang aking ina. Iniisip niyang patatawarin ko siya pagkatapos niyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Sa ngayon, nagpanggap pa rin si Isfuddes na inosente. Inilabas ni Thin ang isang bagay mula sa kanyang katawan. Ibinato niya ang liham kay babae at nagsimulang basahin kung ano ang nakasulat. Ako si Thin Piranfin ng T. Makienz. May gusto akong sabihin sa iyo. Bumalik sa nakaraan. Sa oras na yun, sa pangunahing bulwagan ng T. Makienz, kung saan nakatira si Kieran Finn. Mayroong isang ni NT, panloob na bulwagan pinuno, na gustong makita ka. Pumasok ang isang kahon na nakipag-usap. Mayroon bang ginawa ang Huyn Makienz? Ayon sa mga kawal na nagbabantay, may lalaking parang tauhan ni Finn na hinila roon. Naglakas loob silang hawakan ang isang taong malapit sa akin. Hindi pa gaanong katagal bago nabawasan ng 8 bahagi ang militar na puwersa ng T. Makienz dahil sa pag-atake ng Huyn Makienz.
Tama nga, gustong puksain ng Huin Magiengo ang lahat ng tao ng si Magien. Bago pa iyon, kailangan nilang gumawa ng awayan sa pagitan niya at ni Finmin. Kung ganon, isa sa kanila ang tiyak na mamamatay. Simulan na nating tawagin ang mga tauhan para ibigay ang gawain, kaya dahil sa liham na to, alam niya na kung sino ang kumidnap sa tauhan at kahit na ang katotohanan tungkol sa kamatayan ng tao. Yun na hindi pa alam ng kahit na ano ang ginawa niya kay Gietgan. Na sinaksak sa likod ng nabaliw na taong yun. Pagkatapos mag-isip, hindi tinanggihan ni Isfudde. Ako ang pumatay sa maruming babaeng iyon. Kaya ano ngayon? Ang bastardo na gaya mo ay naglakas loob na hawakan ako. Hindi ako papayag ng aking kapatid na si Tiren, lo na mangyari iyon. Kung hahawakan niyo ako, mapupuksa ang lahat dito dahil narito na si Fin-Ie, upang pigilan silang manigaw at masaktan ang kanilang tainga. Kinuha niya ng basta-basta ang mata ng babaeng iyon. Nabalot ng kadiliman ang buong paligid kaya naging masamang dila si Isfudde. Hindi ka na magiging karapat-dapat na tumingin ulit at wala ka na ring karapatan na magsalita. Sinulid ni Fin-Ie ang kanyang espada gili, enerhiya ng espada, sa kanyang bibig ng basta-basta. Kaya't hindi na siya makapagsalita o magmura, ito ang presyong babayaran mo pagkatapos ng maraming taong paggawa ng krimen. Tumigil ka dyan. Hindi ka ba natatakot na maparusahan? Hindi ang lahat ng taong narito ay mga sundalo ng inyong sekta. Kung malalaman ng Tiren Ilo, hindi kanya patatawarin, Xianfi. Pero hindi na nag-abala si Nam Tidede sa mga salita ng tagapaglingkod ng Huin Makin. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang kamay at idinirekta sa likuran ng kanyang tao. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Sa loob ay nagsimulang umusbong ang 1,000 bangkay, kabilang ang kay Fin Piren Fin, ang Tiudie ng si Makien. Napuksa na kayo habang nakikipaglaban sa si Makien, pero tila hindi nyo alam. Ang mga natitirang tao sa magkabilang sekta ay nagsimulang manginig sa takot. Ang pamatay na aura ay nagpatuloy na kumalat sa mga tao ni Fin-Ie. Inutusan ko kayong patayin ang lahat ng natitira rito. Gumawa si Ti at 1,000 Tiren Lo ng may paggalang. Mabilis na sumugod ang 2 taong iyon para magmasakar. Napakabilis, walang nakagawa ng kahit ano pa. Hindi na sila nakasigaw. Ang tahimik na gabi ay napuno ng pula ng dugo. Ang nakakatakot na masakar sa kasaysayan na nagsimula sa kompetisyon para sa ang pwesto ni Xiao Jia Ozhu, Little Hierarch. Ang paraan na ito ay napakamahal at siniguro na walang maaaring yumanig ang prestihiyo ni Fin-Ie. Ngayon ay puno na ang mga lugar ng mga bangkay. Ilang natitirang sa labas ay natatakot na subukan at tumakbo papunta sa pangunahing pinto. Ngunit paano kaya na maging ganito kasimple? Ang napakaraming mga alipores ay lumilipad at sumisigaw ng tulong, marahil ay pareho rin ang kanilang kapalaran ng kanilang Panginoon. Wala nang natira, kung may palatandaan ng buhay, sila ay papatayin, ito ang sikreto na gustong itago ni Fin-Ie. Habang nagpatuloy ang mga tauhan sa pagpatay sa huling mga tao, tanging ang masamang babae ang nag-iisa. Namatay nang walang saysay ang mga sundalo ko. Tinapos na ngayon ni Fin-Ie ang kwento na tumagal ng maraming taon. Kapag hindi na siya sumigaw, susunod ka na sa bastardo, kung ganoon paano kaya na ang babaeng to ay hindi na kaya pang lumaban at isara ang kanyang bibig ay maaaring marinig. Kung malapit doon ang pagsusuri ng ilan sa bangkay, tapos na ginawa ng mabuti ni tagapagtanggol. Pagkatapos ng malawak na halimbawa ng kamatayan na naikalat sa buong tao, siya at isang utusan niya ay ginawa iyon kay Ginoong nagwika ng lahat ng ito ay tapos na. Ay, Honti Ren Lo at ang maging mga gawa sa loob ng silid ay inutusan ko siya na kunin muna ang mga katawan ng Huinman na iyon kapag nakita ang mga gamot na mailason. Sa ganito kagaling upang malaman kung ano ang iyong iniisip, Ginoo. Ang ilan sa bangkay ng katawan ni Fun Hanze ay patuloy na naglilibot sa lahat ng dako dahil hindi niya makita ang katotohanan ay nangyari na ang malaking hakbang patungo doon ay nasisiyahan sa kanyang puso na nagbago sa huling sandali ng desisyon at magkaroon na lamang ng paghihiganti sa aking mga ginawa. Kaya ang kasalanan ay nagpunta ng pag-abot sa akin hanggang maging isang alabo. Nagbago na sa nakita na ang aming sinasabi na masakit ang nagawa mo. Magpalit na lang ng mga bagay, siya ay napalitan mo ng lahat. Inanunsyo sa huli na si Fin na isang mag-aaral na magkakaroon ng maagang kamatayan ang kailangan kong tanggalin ang pangalan sa mga listahan. May iba ng lahat para magsimula at mapalitan ang kailangan ko sa iyo ang sinasabi sa akin na nagdulot.
Sa panahon na iyon sa mundo na inilalaan ng karera, kung hindi mo pa napatay pa ang mga tao, bago man lang na may mga problema kayo. At sinabi ko kay maging ligtas ang anumang ang iyong inilalapit sa kapangyarihan na ang lahat ay nagtatagumpay. Kung mayroon pang natira sa loob ng ganoon na lamang magpaalam. Pinasabi ako kay Ise, pagbabala sa sinabi mo na nakukuha kung hindi pa kayo nakikipagkaibigan maliban sa akin. Nagpa siya si Ten ang sabi kay Ginong Fin ang nakawiwiling malaman. Ilagay lang dito sa ibaba kay alamat-alamat. Maraming pagtanggap sa iyo na ang ibinabalik ay lahat magpapagaling para sa lahat ng sinabi doon at sa magkakaroon ng katapusan nang makahanap ka ng ligtas. Nasaan ang sinabi ang ipinapangako magkakaroon ako lahat sa magagawa, hindi dapat pinahintulutan at kung talagang hindi kaya mong bigyang wakas lahat. Mayroon ka lang ng ginagawa kung magkakaroon pa kayo sa hinaharap na mga problema kayo. Naging mas mabilis ka kung paano ang lahat iyon na dapat na ang iral. Ano ang nagustuhan pa ng mga kaibigan doon? Lahat daw tungkol sa lahat ng nasulat ang iyong nababatid ngayon ang lahat ay tapos doon ang pinanggalingan ng aming nagawa ng masagana na maging makapagsabi ka ba? Ano ang natutunan galing na dapat na kung sino iyon iisa-isa lang sa kung ikaw na lang? Sige noong na kung gayon wala na akong oras para magawa iyon. Para sa lahat na may magawa sa isang taong naaalala sa aming nagawa ang lahat doon, siya at sinabi ng kusa. Ayon sa nakukuha namin kay alamat-alamat. Sa ibaba na nagtatagal bago ibunyag para ligtas lang. Magiging malakas ka ngayon sa lahat ng ginawa mo. Kung may pinapagawaan mo ako, ibigay lang ang sa amin sa lahat. Bumaba sa ilalim kailiham alamat ngayon ay nakumpleto na at hindi sa lugar na iyong binabalikan sa labas na ang mayroon ang lahat ng mga gawa ng higit. Ang kapanipaniwala dito. Pagkakasundo sa karahasan. Turo ko lang ang pinupunto namin na kailangan ng Pangulo na iyong nagpaliwanag sa kung ano ba kung kailan mangyayari ang mga lahat ng iyon ay hindi dapat. Inilarawan niya sa maiksing panahon ang kanyang iniibig kay Ginong. Tandaan mo lagi kung sino nga ito ang pangakong ipinangako sa kanyang ina ang kanyang nagkaroon kung ano na lang ang lahat ng nasa loob. Binabawi sa ngayon hindi sa masamang mangyayari. Pinakikita ko lang doon ang kabilang sinong nagmamalasakit sa akin. Sina Finn na siya at sina magkasamang hindi nagkatagpo roon. Ayos lang din doon na sana sa karera ang mga nakasaloob niya sa kung ano iyong naaalala niyang lahat. Napatunayan namin doon. Ginawang magpaalam doon sa ilalim na binabalingan na siya ngayon ay kumakain doon si Thien nang nandoon pa naman at lahat. Nakarating ang isang balita sa mayroon ka na pangalan na hindi mo naaalala muli. Ang lahat ng nasa loob sa iyo na mayroon pa.